Hello guys, my video for today. Ito nga, may dumating na customer, natusok ng bakal at lumusot dito sa gilid. Malaki siya. Ngayon, may kwento po to ha. Bago ako magkwento, ito muna. Shoutout muna po tayo. Dito muna unahin natin si Sir John Kenneth. Shoutout po sa iyo, Sir John Kenneth. At sana mapunod mo tong ADB mo. At shoutout po sa mga taga Bulan Sorsogon, sa aking bayan at sa barangay ko po sa Monte Calvario, Bulan Sorsogon. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Arat na, kilala nyo pa ba ako? Ayan na, arat na. At doon po sa ating pinagtapusan ng high school, sa San Francisco National High School, shoutout po dyan sa mga tropa natin, sa mga classmates ko dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga teacher ko, ito na, yung isang nyong estudyante, isa ng vulcanizer. Ayan lang eh. Shoutout. Bale ito na. Pagpatuloy natin kwento nito. Bale ito po, natusok daw siya kagabi. Ay wala nang mapuntahan. Kasi gabi na, makasarado na mga vulcanizing. Ngayon, kanyang umaga, may pinuntahan siya na vulcanizing. Ang sinabi sa kanya doon, wala na ibang paraan daw to. Kasi malaki nga. Ang gusto ng vulcanizing na yon, magpapalit na siya ng bagong gulong. Sayang po ng gulong, bagong-bago pa po yung gulong at talagang nakakapanginayang. Alam natin meron naman paraan. Sakto, nagtanong siya sa pinsan niya. Yung pinsan niya taga rito sa amin. Customer ko din naman yun ngayon nagtanong siya kung saan pwede may gumagawa ng ganitong malalaking butas. At sabi nga, pumunta nga daw dito. At tinuro nga siya dito sa atin. Bali, hindi po taga dito sa amin si Sir. Bali, lumayo pa siya pumunta dito. Kasi dito siya itinuro ng pinsan niya. Bale, yan po, malaki nga ang butas. Ngayon, lilinisin natin ng maayos yan. Tatanggalin natin yung mga dumi-dumi, langis-langis, para yung gampo natin ay kumapit ang maayos. At ito po, ipaulit-ulit kong sinasabi. Pag malaki na po ang butas, hindi na po kaya ng sealant yan, hindi na po kakayanin ng pasak yan. Isa lang po ang solusyon dyan, lulutuin na po yan. Ano bang klaseng pagluluto po? Hindi po basta-basta luto po niyan kasi malaki pong butas. Kasi may ibang vulcanizing, ang ginagawa sa luto, gam lang po nilalagay. Hindi po kaya ng gam yan. May lalagay po tayo dyan. Kailangan medyo makunat at matibay yung nilalagay natin dyan. Ano ba nilalagay ko dyan? Ply po ang nilalagay ko dyan. Siya po yung magtitibay doon sa loob at maghaharang. Para pagangin mo, kahit bumuka, mayroon siyang matibay doon na sa loob. Kaya dapat malinis ng maayos para kumapit ng maayos yung gam natin para dikit na dikit po. At shoutout din doon sa vulcanizer na nagsasabing palit na ng gulong, wala nang paraan. At doon sa isa niyang napuntahan, sabi pwede pa nga daw tatapalan at hindi naman yata marunong. Yun lang hindi na nga tinuro sa akin. Siguro hindi ako kilala. Kasi ibang vulcanizing niyang kilala kami, kaya minsan ayaw na may turo nila sa amin na di namin maintindihan bakit. Hindi naman sa akon dapat minsan kayo, pag alam nyo hindi nyo kaya, alam nyo naman na gumagawa kami niyan dito, ituro nyo lang sa amin. Hindi nyo po huwag na nyo pahirapan yung customer. Kasi kami minsan, tinuturo namin sa inyo. Halimbawa, tambak kami. Anong sinasabi namin? Kung nagmamadali kayo, sir, kasi minsan tambak tayo, meron dyan vulcanizing party doon, pwede nyo dalhin doon. Lalo't nagmamadali. Dapat din ganoon, magbigayan tayo mga kaibigan. Alam nyo naman dito vulcanizing namin, di ba? Kaming gumagawa ng ganyan malalaking butas, turo nyo lang sa amin. Huwag na natin pahirapan yung customer. At wag sasabihin na papalitan na ng bago. Kasi kayang-kaya pa po yan, lulutuin lang po yan. Maging kan lang tayo sa trabaho natin, maging maayos lang po tayo. Kasi alam nyo naman, dito natin pinapakain pamilya natin. Kaya ayusin natin trabaho natin. Shoutout sa lahat ng mga vulcanizer. Shoutout. Ayan. Bali ito, inaayos ko na yung pandikit natin dito, yung gum, saka yung ilalagay natin sa babaw. Kailangan kasi medyo matibay yan kasi lumusot dun sa gilid. Medyo mabigat yung motor na yan, EDB yan. Kaya dapat medyo maganda luto natin dyan. Kumapit ng maayos. Basta maayos ang pagkaluto natin at pagkalinis, talagang maayos din ang luto niyan. Nakita nyo, yan. Medyo madilim lang nga po at di makasilip ng maayos. Mahirap na naman talaga yung walang nagbibideo sa yon. Yan, sariling sikap ng pagbibideo sa sarili natin. Itong video na po to ay ginagawa ko po to para doon po sa mga may bagong mga motor na medyo wala pang kalaman, mapanood nyo man to, at least magkaroon po kayo ng ideya sa malalaking butas na yan kung anong paraan ang dapat gawin dyan.
Ngayon, kung talagang yung isang taong vulcanizer na napunta nyo, talagang di siya gumagawa ng luto-luto ganyan, wala tayong magagawa. Kung kuan ga, pagawa nyo naman ng paraan at hanap kayo ng mas marunong gumawa, yung talagang nagluluto ng mga ganyan. At yan na nga, lumipas ng 1 minuto, 1 oras, luto na po siya at adobo na po. Ayan na po, at ninangon na natin at binabad natin sa tubig, no? Bakit ba nilalagay natin sa tubig? Sobrang init po noon, kaya kailangan palamigin muna natin para maganda yung kapit na ng gam natin ng maayos. Kaya binababad po sa tubig yan. Kasi mainit na mainit po yan, at yan na po nga. Kung kinuha ko na uli at pipasok natin. Bali ito lalagyan ng sealant kasi wala ito dati sealant eh. Ngayon inilalagay ko muna siya ng walang sealant para makita na sir na wala nang singaw at nakita niya na maayos naman yung gawa. Yan, ganyan po ako. Papakita ko sa iyo na walang sealant yan. Hahanginan natin yan at ibabad na sa tubig para makita mong walang singaw yung butas na dalawa na yon, yung malaki at saka yung sa gilid. Yan. At sabi nga sa akin ni sir, meron na daw siyang mapupuntang vulcanizing. May mababalikan na nga daw siya. Ay, salamat po sir. Kung magtitiwala po kayo sa akin sir, Sir Kenneth dyan, maraming salamat po. Ako naman po ay trabaho lang po. Pag alam kong pwede pa, bakit di natin gagawin? Pwede naman sa magbumili ka ng bago. Nasa magkano bago ngayon? Malaki po yan. ADB, panlikod. Nasa mga 3.5 siguro. May ng klase pa yan. Pang branded, medyo may kamahalan lang po talaga, no? Kaya minsan nakakapanginayang din. Okay lang kung lagi tayo may pera. Paano kung wala? Minsan nagigipit naman talaga tayo. Hanggat may magagawa tayo ng paraan, gawa natin ang paraan. Ayan, tinawag ko si Sir Jan dito para makita niya na yung pinaglutuan namin dalawa, wala nang singaw. At dito nga, sabi ko, muna na ng sealant at lagyan na natin ng sealant. Para tatanggalin ko rin ng hangin para lagyan ng sealant, no? Yan, tatanggalin natin ng hangin kasi lalagyan natin ng sealant yan. At pinakuha nga si Sir dyan ng sealant dyan. Lalagyan na natin ng sealant. Medyo naka-smell pa tayo dito, no? Pagod na yan. Sobrang init ang panahon ngayon, guys. Medyo pantayo sa ako natin. Kasi sobrang init. Maya-maya, inom tayo ng tubig. Nako po. Mahirap ma-hospital. Okay lang kung ma-hospital. Kung isang mapatunguhan, ay mas mahirap po yun. Nako po. Ang buhay ng tao iisa lang, ay hindi na mauulit. Kaya medyo ingat-ingat tayo sa mga tropa dyan. Wag masyado may tangulo. Pasensya ng pasensya. Mamaya, may sakit ka sa puso. Patay kang bata ka. Ayan pala yung aso namin, si Pogi. Yan po ay talagang extra lagi yan. Kailangan mabibidyohan din siya. Ayan po ay dyan natutulog sa gilid na yan kasi medyo malamig po dyan sa sobrang init ba naman ngayon. Doon sa ilalim ng testingan namin na yan, malamig po yan. Kaya doon lagi natutulog yan, doon mo lagi makikita yan. Ang asong si Pogi na yan. At ayan na nga, inaayos ko na nga, ayan na, may sealant na po yan. Bali, babalikan natin dyan sa pinanggalingan niya para makalis na si Sir at baka may lakad pa si Sir. At least nakatulong tayo kay Sir kaysa bumili siya ng bago. At dun sa sa pinsan ni Sir na taga rito sa amin, shoutout sa iyo pre, maraming salamat. At nakadagdag tayo ng customer na medyo malayo sa atin. At least ngayon alam na niya na may gumagawa ng ganito. At least kapag sakali mangyari uli, may mapupunta na siya, alam na niya kung saan siya pupunta. Bali ito na, tambutso na lang dito yung kakabit ko. Bali hindi ko na nabidyoan yung pagkabit ko niyan dito sa mga ibang parts niyan. Bali tambutso na lang yung ikakabit natin. Talaga naman kita nyo, ang pawis ko dito, sobrang init ang panahon. Ay talagang kainit naman talaga eh. Kahit may electric pa na talagang mainit na rin yung buga. Kaya talagang pagpapawisan ka ng gusto, mapapalabang ka sa kainitan. Kaya maya-maya inom tayo ng tubig mga guys. At ayan na po nga, bali inaayos natin. At sabi ko nga sa kanya dito, panda rin niya para habang nandito pa lang tayo, malaman natin yung kanang tambutso. Kung baka mamaya may singaw, uulitin natin yung kabit ng tambutso. Kasi kailangan wala siyang singaw. Kasi minsan po, pag pinakalas po ang tambutso, pag nagbalik tayo, minsan hindi natin namalaya, may singaw pala. Babalik na naman tayo kasi may singaw, papaulit natin gumawa. Maganda po yung
habang ginagawa natin, pandarin natin para marinig agad natin kung may singaw ba o wala. Yung pininungan dito niya, malakas pa, makapal pa yung kanya brake pad. At ayan nga, palis na si sir. Maraming salamat sir. At tuwa nga siya.